Iginiit ng Pangulo na kailangan pumalag kung binabaliwala ang soberenya at karapatan ng Pilipinas alinsunod sa independent foreign policy ng bansa. Paglalatag yan sa posisyon ng bansa kaugnay ng China sa isang forum ng bumisita ang Pangulo sa Australia. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, 10:40 na ng gabi dito sa Melbourne, Australia at sa maghapon nga ay marami talagang ginawa ang Pangulo gaya ng pakikipagkita sa Filipino community, pagdalo sa isang bilateral meeting at mga forum at sa isang forum nga ng isang think tank dito sa Australia ay sinabi ng Pangulo na hindi sunod-sunuran sa kagustuhan ng Amerika ang Pilipinas. Ang ginagawa daw niya ay ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic, and that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas at Australia. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa 1.53 billion US dollars ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Kaninang umaga, may bilateral meeting naman ang Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang sa napagkasunduan, pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Emil, bandang alas 8 ng gabi dito at alas 5 naman ng hapon dyan sa Pilipinas na makipagkita nga si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Australia at pinasalamatan ng Pangulo sila sa kanilang kontribusyon dito sa Australia pati na rin sa Pilipinas. Bukas naman inaasahang may bilateral meeting muli ang Pangulo. Dadalo rin siya sa arrival welcome ng mga leader ng ASEAN dito sa Melbourne Convention and Exhibition Center dito sa ating likuran yan. At mula nga rito sa Melbourne, Australia para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.